Maayong adlaw sa tanan, ako di ay sigwi ug sa tibuok na akong kinabuhi, usa ra gyud ka beses ko nakasakay og eroplano. Una sa tanan, humbadi ra gyud ko, kaya hindi ako mahilig umalis. Pero tungod kay nahimo kong research assistant, nagkaroon akong bigla ng all expenses paid na trip papuntang Coronadal para mag-assist sa workshop. Although second time ko na to sa Mindanao, naging memorable ang trip na to kasi na-expose ako sa kultura doon. Bukod sa nakagisnan ko, ug honestly, nalingaw gyud ko bisag trabaho ang rason nganong niadto ko. Wa ko magtahom. Ang pinakanabantayan gyud nako didto kay ang pagkaon, ang ilang mga tradisyon ug syempre ang mga tao. Grabe ka welcoming. Grabe ang diversity ng food nila doon. Unang araw pa lang namin, bumili agad kami ng parang prinitong tipaklong na binebenta sa gilid ng kalsada. And after nun ay minit namin si Sir Mayong from Ched at pinakain naman kami ng itik. After nung workshops namin, naglalakad-lakad kami sa labas doon sa may fiesta and grabe, kahit saan ako lumingon na stalls, ang daming food na putok-batok like sisig, lechon at naka-only pa. So, hindi ko alam kung sumakses lang ako dahil napapaligiran ako ng mga successful na tao. Pero lahat ng kinain ko noong stay ko doon ay lami kaayo as in. Bukod sa pagkain, lingaw kaayo maglaag-laag sa kalsada atong pista kay mura kag nalimtan tanan nimong problema. Noong time na yon, naabutan namin ng Tinalak Festival. So, dito, pinapakita nila yung cultural heritage ng South Cotabato, lalo na yung Tinalak weaving traditions ng mga Tiboli. So, meron silang parang mga stalls or floats that represent each city. So, in a way, parang nalibot ko na rin ang buong South Cotabato through that dahil pinapakita nila doon yung iba't ibang delicacies, products, and main attractions nila, which is vibrant and unique for each city. Pero sa tanang butang, ang pinaka-nakatouch gyud nako kay ang mga tao. Super warm ug friendly kaayo sila kahit may language barrier doon na nagbibisaya sila and ako nagtatagalog, ramdam ko pa rin na hindi ako others. Kapag dito kasi sa Maynila parang mind your own business, pero parang pagdating doon, very friendly ang mga tao. Merong time doon na hindi ako nag-lunch kasi need namin mag-on-the-spot analysis ng data, pero nilapitan pa rin nila ako and inabutan ng biskwit, nakipagkwentuhan sa akin, hanggang sa lahat sila nakapaikot na sa akin ng lunchtime and nagpa-picture. So, na-realize na ako nga kahit iba-iba tayo ng sinasalita, na agyud tay common trait na regardless kung nasan ka sa Pilipinas ay very hospitable at mayaman sa kultura. Kaya para sa akin, importante kaayo nga mapadayon ang atong wika ug kultura, kay kini ang naghatag og kahulugan sa kung kinsa ta nga mga tao.